Gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang pangarap? Kapag ang pambayad mo rito ay ang pawis, dugo at sakripisyo ng iyong mga magulang. Sa mundong puno ng panlalait, kung saan ang panlabas na anyo at kapal ng bulsa ang madalas maging basihan ng respeto. Paano kung ang tanging maipagmamalaki mo ay ang iyong amang naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw? Maipagbili lang ang paninda niyang cotton candy. Punit-punit na sapatos, lumang uniforme, at mga kaklasing walang tigil sa pang-aasar at panunukso. May iwan ka na lang ba sa ibaba at magpapadala sa galit? O gagamitin mo ang bawat pang-iinsulto nila para maging apoy na magpapatatag sa iyo patungo sa tagumpay? Isang kwento ng isang anak na hindi ikinahiya ang marangal na trabaho ng kanyang ama at ng isang amang handang ibigay ang lahat kahit ang kanyang sariling kalusugan para lang makapagtapos ang kanyang anak. Bago natin buksan ang nakaka-inspire na kwentong ito ng pagsusumikap, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating channel. Pindutin ang like button at ishare mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong mabigyan ng pag-asa at inspirasyon. Mag-comment din sa ibaba. Sagutin mo ang katanungang ito. Naranasan mo na rin bang mabuli o maliitin dahil sa iyong katayuan sa buhay? Sabihin mo sa amin ang kwento mo sa comment section. Ano? Tara? Simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Si Jerry ay isang grade 10 student sa hindi kalakihang paaralan ng kanilang lugar. Araw-araw siyang pumapasok sa paaralan na suot ang parehong pares ng sapatos na ilang beses nang tinahi. Kupas na ang kanyang uniforme at ang kanyang bag ay halos hindi na may sara dahil sa lumang zipper na paulit-ulit na inaayos gamit ang alambre. Hindi siya lumaki sa maramyang pamilya at hindi sila gaanong pinagpala sa pera. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay. Kahit pa naging tampulan siya ng tukso. Uy! Dumating na ang anak ng cotton candy! Marco, may libre bang cotton candy mamaya? Huwag kayong lumapit! Baka may kalye! Araw-araw nga ay ganyan ang bungad ng pangungutya sa binata. Hindi niya maintindihan kung ano nga bang kalait-lait sa trabaho ng ama para gawin siyang tampulan ng tukso. Hindi nga lang niya pinapatulan o pinapansin ang mga ito. Dahil kahit anong mangyari, proud na proud siya sa marangal na trabaho ng ama. Class settles down. Natahimik nga ang mga kaklase niya nang dumating ang kanilang guro. Buong klase nga ay matyagang nakinig ang lalaki. Hindi niya alintana ang mga kaklaseng paminsan-minsan ay binabato siya ng maliit na papel. Nang mag-lunch break nga, kaagad siyang dumiretso sa labas ng paaralan. Napangiti siya nang makita ang ama na nagtitinda sa isang gilid. Tay! Kumaway siya at naglakad palapit dito. Lunch break na po namin. Sabay na tayong kumain. Hindi ka ba sasabay sa mga kaibigan mo? Baka hinihintay ka nila. Sabi ng kanyang ama. Hindi naman kaagad nakasagot si Jerry. Wala kasi siyang kaibigan sa classroom. Tahimik lang kasi siya palagi dahil madalas nga siyang tampulan ng tukso. Mas gusto po kitang kasabay. Nakangiting sabi niya sa ama. Napangiti naman ang kanyang ama at tumango na lamang. Inihanda nga ni Roldan ang pagkain nilang mag-ama bago sila magsimula sa pagkain. Sa araw-araw nga ay mas gustong kasabay ni Jerry ang ama. Dahil para sa kanya, ito ang pinakatotoong tao at ang tumatayong kaibigan na rin niya. Tatay, kapag pagod ka na pong magbenta, uwi ka na po ha. Huwag mo sagarin ang katawan mo sa pagod. Sabi ni Jerry habang nagliligpit siya ng kinakainan nila. Anak, hindi naman napapagod si tatay. Malakas kaya ang katawan ko. Sabay ngiti nito ng malaki. Tatay, hindi po ako nagbibiro. Akala mo po ba hindi ko naririnig ang bawat ubo mo tuwing gabi? Dumadaing ka rin palagi kay nanay na masakit ang katawan mo. Okay lang ako, anak. Hindi mo kailangan mag-alala. Basta,
Ang gusto ni tatay ay makapagtapos ka ng pangarap at maabot mo ang mga pangarap mo. Pangako po tay, magtatapos po ako para makabawi sa inyo ni nanay. Hindi mo kailangan bumawi sa amin, anak. Responsibilidad namin ng nanay mo ang mapaaral ka. Magtapos ka para sa sarili mo. Hindi tay, kasama ko kayo sa pangarap ko. Huwag na po kayong kumontra. Natawa nga lang ang kanyang ama bago mapatango. Sa tuwing walang klase nga ang binata, tumutulong siya sa ama sa pagtitinda ng cotton candy. Gamay na niya ang paggawa nun dahil sa turo ng kanyang ama. Anak, sa susunod huwag ka nang sumama sa akin. Pahinga mo ang walang pasok, kaya dapat sa bahay ka lang. O kaya lumabas ka at sumama sa mga kaibigan mo. Sabi ng kanyang ama, Tatay, hindi naman po nakakapagod tong ginagawa ko. Isa pa, mas gusto ko pong tumulong kaysa ang magliwaliw lang. Tugon niya, Anak, gusto lang ni tatay na ma-enjoy mo rin ang pagkabinata mo. Tatay, mas gusto ko pong maging praktikal sa buhay, lalo pa't kailangan ni nanay ng pambili ng gamot. Ay nako, napakaswerte ko na ikaw ang naging anak ko. Napailing si Roldan bago guluhin ang buhok ng kanyang anak. Dahil nga walang gaanong customer kapag nasa isang pwesto lamang sila, nag-umpisa ang dalawa na maglakad habang tulak-tulak ang kanilang paninda. Pareho nilang isinisigaw ang salitang cotton candy para marinig ng mga tao. Hindi naman sila nabigo dahil maraming bata ang nagsimulang lumapit sa kanila. Jerry! Bahagya ngang natigilan ng binata nang lumapit sa kanila ang tatlong kaklase niya. Nagtitinda ka rin pala kasama ang tatay mo? Nakangising tanong ni Angela. Tignan mo kami, enjoy lang ang buhay. Tapos ikaw nagtatrabaho kasi hindi mabigyan ng magandang buhay ng tatay. Tumatawang sabi naman ni Adonis. Kumulo bigla ang dugo ng binata dahil sa kanyang narinig. Sa isang iglap nga, inaawat na siya ng ama dahil nasuntok niya si Adonis. Jerry! Sinampal siya ng ama. Hindi kita pinalaking basag ulo at manakit ng kapwa. Hindi ba at sinabi kong huwag kang gumagamit ng dahas para makaganti? Tatay, iniinsulto ka po niya. Kaya kong tanggapin ang pangmamaliit nila sa akin. Pero hindi ko po matatanggap na ikaw ang pagsasalitaan nila ng masama. Naiiyak na galit na saad ni Jerry. Anak, araw-araw ako tampulan ng tukso nila. Pero hindi ako nagrereklamo at nananahimik lang ako. Pero ngayong ikaw ang sasaktan nila ng ganito. Hindi lang ako basta mananahimik. Dahil wala ka namang ginagawang masama. Itinataguyod mo lang kami ni nanay ng batas. Niyakap siya ng ama. Patutunahin natin sa kanila na mali sila. Pagtatapusin kita ng pag-aaral sa trabahong palagi nilang kinukutya. Tumango lamang si Jerry habang may luha sa kanyang mga mata. Ang gulungang yun ay nabalitaan ng iba nilang kaklase. Dahilan para medyo matakot sa kanya ang mga kaklase. Ganun pa man, hindi pa nga rin natitigil ang pang-aasar sa kanya dahil lang sa trabaho ng kanyang ama. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga pangarap. Gusto kong magsulat kayo sa isang papel ng pangarap nyo at ipaliwanag yun dito sa harapan. Maging seryoso tayo ngayon, class ha. Huwag gagawa ng kalokohan. Sabi ng kanilang guro. Anong ilalagay mo sa'yo, Jerry? Maging tindero din ng cotton candy at maglakad-lakad buong araw? Natatawang sabi ng kaklase niyang si Larry. Baka naman iba naman ang gusto niyang itinda. Pakikisali ng kaklase niyang si Berta. Larry! Berta! Tigilan niyo yang si Jerry. Ano naman ang masama sa trabaho ng tatay niya? Tandaan niyong lahat. Walang masama kung ano man ang trabaho ng isang tao. Basta marangal. Isa pa, matalinong bata yang si Jerry. Gayahin niyo siya. Pagsaway ng kanilang guro sa mga kaklase niya, nakaagad namang napatahimik. Sa kabilang banda naman ay si Roldan na nagpupunas ng pawis habang naglalakad sa initan para magbenta. Humihina ang benta niya kaya naisip niyang maglakad-lakad kahit pa mainit. Kuya, isang cotton candy nga po. Nakangiting sabi ng isang batang lalaki. Kumuha ka ng gusto mo. Sagot niya rito. Pumitas naman ng blue na cotton candy ang bata at kaagad na nagbayad. Nagpatuloy nga ulit sa paglalakad si Roldan. Nakakaramdam na siya ng hilo pero pilit niyang tinitiis.
Kinakailangan niya kasing makabenta para may pambili ng gamot at may dagdag na ipon para sa pangkolehiyo ng kanyang nag-iisang anak. Ngunit habang nagtatagal nga ang kanyang paglalakad, nandidilim na ang kanyang paningin. Kaya't kahit ayaw niya, dumiretso na siya sa kanilang bahay. Oh, ang aga mo yata. Kaagad na salubong sa kanya ng asawa. Ayos ka lang ba? Namumutla ka, mahal. Ayos lang ako. Hinubad niya ang suot na damit at sombrero. Mainit lang kaya medyo nahilo ako. Pasensya na, mahal. Kaunti pa lang ang benta ko. Natatakot kasi akong bumagsak ako. Dagdag pa sa gastusin kapag na-ospital ako. Ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Hindi kasalanan ng pagpapahinga. Mas mabuti nga yun kaysang mangyari pang masama sa'yo. Pero kailangan kong magsipag pa para sa anak natin. Ayoko siyang magaya sa akin na walang natapos. Ayokong maghirap din ng ganito ang anak natin. Kaya kailangan kong makaipon para makatapos siya sa pag-aaral. Roldan, huwag ka mag-isip ng ganyan. Mabait ang Diyos. Sigurado kong makakaraos tayo at pagtatapos siya ng pag-aaral. Hinaplos ng misis niya ang kanyang pisngi. Di ba't ikaw na rin ang nagsabi? Hindi masamang magsipag. Basta alam pa rin magpahinga. I-apply mo yan sa sarili mo at huwag traidorin ang sariling katawan. Napatango naman si Roldan bago yakapin ang kanyang asawa. Dumating ang araw ng graduation ni Jerry bilang grade 10 student. Emosyonal ang kanyang ama dahil masayang masaya ito na nakayanan niya at ng kanyang anak. Ang galing-galing talaga ng anak ko. May medal pa. Masayang sabi ng ina niya. Saan mo gustong kumain, anak? Nag-ipon kami ni nanay mo para sa araw na to. Kakain tayo sa labas. Nakangiting sabi naman ng kanyang ama. Sa bahay na lang po tayo kumain para makatipid. Mahal po kasi kapag sa labas pa tayo kumain. Tugon niya. Anak, importanteng araw to sa'yo kaya wag mong isipin ang gastos. Deserve mo naman to dahil napakabait mong anak at mabuti kang estudyante. Sagot ng kanyang ama. Patuloy pang ang tumanggi ang binata pero sa huli nga ay wala na rin siyang nagawa. Dumiretso nga silang pamilya sa mall para doon mag-celebrate. Kagaya nga nila, doon din nag-celebrate ang kapwa niya mag-aaral na graduate. Wow! Para sa akin po itong cellphone, Papa. Maraming salamat po. Napalingon nga siya sa kabilang table nang marinig ang boses ng isang binata. Oo anak, nag-aral kang mabuti kaya reward namin yan ng mama mo para sa'yo. Magagamit mo yan sa pag-aaral, anak. Basta wag mong gagamitin sa kung saan-saan yan, ha? Opo, salamat po sa inyong dalawa. Aminado si Jerry na nakaramdam siya ng inggit habang nakatingin sa bagong cellphone ng lalaki. Gusto na rin niya sanang palitan ng cellphone niyang puro basag at hindi nagaanong matouch. Ang kaso, kapos nga sila kaya nagtiis siya. Anak, gusto mo ba ng bagong cellphone? Bibilhan ka namin. Bumalik ang atensyon niya sa kanyang mga magulang nang magsalita ang kanyang ama. May ipon pa kami ni tatay mo. Palitan na natin yung cellphone mo. Hindi na po. Okay naman po ang cellphone ko kaya hindi pa kailangan balitan. Gamitin na lang po natin yung pera para sa gamot nyo, nanay. At sa mga gastusin na rin natin sa bahay. Nakangiting tugon niya. Anak, hindi naman pwedeng kami lang ni nanay ang iisipin mo. Kailangan mo rin minsan ang kaligayahan mo. Tatay, kayo ni nanay ang kaligayahan ko. Huwag na po nating isipin ang cellphone na yan at kumain na lang po tayo. Nagatinginan na nga lang ang mag-asawa at parehas na lang napahinga ng malalim. Masaya sila dahil ang swerte-swerte nila para magkaroon ng anak na kagaya ni Jerry. Mas nagdoble kahit nga si Roldan nang mag-senior high school ang kanyang anak. Medyo nagdoble gastos kasi at malayo-layo rin ang naging eskwelahan ng anak kaya pamasahe pa lang, malaki na ang nagagastos. Mahal, kulang ang pambili mo ng gamot ngayon. Ang kaya ko lang mabili ay pang 1 linggo muna. Mahina kasi ang puso ng kanyang asawa kaya hindi ito pwedeng huminto sa pag-inom ng gamot. Ayos lang sa akin. Hindi na naman ako sinusumpong ng paninikip ng dibdib. Tugon ito at ngumiti. Humihina kasi ang bentahan ni Roldan dahil marami na rin na nagtitinda ng cotton candy sa lugar nila. Madalas din siyang magkasakit ngayon kaya naman hindi siya madalas makapagtinda. Pasensya ka na.
Humihina ang benta ko ngayon. Pero bukas na bukas hahanap ako ng magandang pwesto para marami ang maging benta ko. Sabi niya at ngumiti. Roldan, napapansin kong madalas kang magkasakit ngayon. Mas mabuti siguro kung magpa-check up ka muna. Baka mamaya, mas lumala pa yung nararamdaman mo. Sabi ng kanyang asawa. Ayos lang ako. Hindi mo kailangan mag-alala. Magsasabi naman ako kung hindi ko na kaya. Lingid nga sa kaalaman ng dalawa. Nakikinig sa kanila ang anak nilang nasa labas ng bahay. Kumirot ang puso nito nang marinig ang usapan ng kanyang mga magulang. Naaawa siya sa mga ito. Pero wala naman siyang magawa. Kaya naman itinatak niya sa isip na hindi muna siya magiging pabigat at maghahanap din ng trabaho habang nag-aaral. Nagsimula ngang magtrabaho si Jerry sa isang fast food habang nag-aaral siya. Hindi naman siya nahirapan dahil sanay na siya. Pero noong una ay inilihim niya sa mga magulang ang tungkol sa pagtatrabaho. Pero nang makahalata ang kanyang mga magulang, sinabi niya ang totoo. Kontra pa ang mga ito noong una. Pero wala rin silang nagawa. Dahil nga rin sa pagtatrabaho niya, nakatulong siya sa pagpapaaral niya. At natapos niya nga ang senior high. Ngunit sa pagtungtong niya ng kolehiyo, doon siya nahirapan. Lalo na sa dagok na dumating sa kanilang pamilya. Jerry, tumawag ang nanay mo. Isinugot sa ospital ang tatay mo. Sabi sa kanya ng sariling guro. Nabitawan niya nga ang ballpen na hawak at biglang napatayo. Saan pong ospital? Pupuntahan ko po siya. Tarantang saad niya. Nang sabihin ng guro ang ospital, dali-dali siyang nagtungo doon. Pagdating doon, natagpuan niya ang inang nakaupo at nakatingin sa asawa nitong walang malay. Nay, ano hong nangyari kay tatay? Alalang tanong niya. Mild stroke daw. Bumagsak kanina siya habang nagtitinda. Mabuti at naisukod ka agad sa ospital. Nagsabi ng doktor, baka maapektuhan ang paglalakad niya ngayon. Sagot ng kanyang ina. Nanlumo naman siya dahil sa narinig. Nang hihinang napaupo siya sa tabi ng kanyang ina. Sigurado po akong magiging okay si tatay. Malakas yun eh. Niyakap niya ang ina. Huwag niyo na rin pong isipin ang panggasto sa ospital. Ako na pong bahala. Anak, baka galawin mo ang ipon mo ha. Kung gagawin mo yun, ako nang bahalang maghanap ng paraan. Tugon ng kanyang ina. Nay, mapapalitan pa rin naman tong ipon ko. Huwag ka na pong mag-alala pa. Kayang-kaya ko pong gawaan ng paraan ng lahat. Mapipigilan ba kita? Pareho kayong makulit ng tatay mo. Ngumiti lang si Jerry sa ina bago ito muling yakapin. 2 linggo pa nga lang ang pagkalabas ni Roldan ng hospital. Nagsimula ulit siyang magbenta. Kahit hirap sa paglalakad at paghawak, tinatyaga niya para lang maibalik ang nagastos ng kanyang anak. Tatay, sinabi ko pong magpahinga kayo, di ba? Nagtitinda na naman kayo. Sermon ni Jerry sa ama. Pinupuntahan niya ito tuwing lunch para makasabay kumain at pagsabihan na rin. Nakaupo lang naman ako kaya hindi ako nahihirapan. Nandito rin ako sa lilim kaya hindi mo kailangan mag-alala. Sagot ng kanyang ama at ngumiti. Napakatigas po ng ulo niyo, tatay. Kaya nga napipikon na minsan ng nanay mo. Napatawa ito. Oo nga pala. Kamusta ang eskwela? Hindi ka naman ba nahihirapan? Umiling siya. Hindi naman po ganun kahirap. Nakaka-enjoy rin po dahil mayroon na ako mga kaibigan. Ipagpatuloy mo lang yan, anak. Ilang taon na lang gagraduate ka na. Apo tay, magtsatsaga po ako kagaya na lamang ng pagtsatsaga nyo sa pagtitinda para masuportahan ako. Napangiti ang matandang lalaki at tinapik lamang ang balikat ng kanyang anak. Dahil nga sa pagsisipag ng kanyang mga magulang, mas naging porsigido si Jerry sa kanyang pag-aaral. Kahit mahirap at minsan ay umiiyak na siya, ipinagpatuloy niya para sa pangarap at pangako sa mga magulang. Hanggang sa ang pagod nga nilang pamilya ay magbunga. Nakaabot siya sa 4th year college at kaunting araw na lang ay gagraduate na siya. Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Malungkot at seryosong sabi niya sa mga magulang.
Nagkatingin na naman ng mga ito at nagsimulang kabahan. Ano yun, anak? May problema ba? Tanong ng kanyang ina. May nangyari bang problema sa school nyo? Alalang tanong naman ng kanyang ama. Tay, Nay, sorry po. Hindi po ako gagraduate. Bakit naman? May naging problema ba sa mga grade mo? Bigla siyang ngumiti ng naiiyak. Hindi po ako gagraduate basta-basta dahil cum laude po ako. Tay, Nay, yung anak niyo isa sa mga may awards. Pareho namang napatalon sa tuwa ang mga magulang niya at naiiyak siyang dinamba ng yakap. Nakakainis kang bata ka. Pinakaba mo pa kami ng tatay mo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina at mahina pa siyang kinurot. Proud na proud kami sa iyo, anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Sobrang mahal ko rin po kayong dalawa ni nanay. Proud na proud si Jerry sa mga magulang, lalo na sa kanyang tatay na tindero ng cotton candy. Nakagraduate nga si Jerry bilang cum laude. Imbis na mamahinga pagkatapos gumraduate, kaagad siyang naghanap ng trabaho at nagsimula ng negosyo. At ang negosyong yun ay konektado pa rin sa cotton candy na naging dahilan para makatapos siya. Sa lumipas ngang mga taon, sinong mag-aakala na ang anak ng nagtitinda ng cotton candy noon at madalas kutsain ng mga tao sa paligid ay isa ng ganap na milyonaryo. Nakapagpatayo siya ng pabrika ng mga cotton candy at nag-franchise ng shop sa iba't ibang lugar. Nagtayo rin siya ng iba pang business na talagang pumatok sa masa na naging dahilan para maging successful siya ngayon. Mr. Jerry Andres, may kwento raw po ang cotton candy sa inyo kaya ito ang una niyong naging business. Pwede ho bang malaman kung ano yun? Tanong ng interviewer sa kanya. Ang cotton candy po ang naging dahilan kung bakit ako nakatapos at narating ang ganitong estado. Tindero po ng cotton candy ang tatay ko. Doon po siya kumukuha ng pampaaral sa akin at paggamot ni nanay. Dahil po sa trabaho niya, madalas akong mabuli at madalas akong ma-look down ng mga tao. Madalas nilang pagsalitaan ng masama ang tatay ko. Kaya napapaaway din ako minsan. Pero hindi nila alam na sobrang sipag ni tatay. At kahit nagkaroon siya ng mild stroke noon, patuloy pa rin siyang nagtinda kahit bawal pa sa kanya. Kahit ngayong nasa ganitong estado na ako, hindi ko ikakahiya ang naging trabaho ni tatay para mapagtapos ako ng pag-aaral. Ngumiti siya. At gusto ko lang magbigay ng aral sa mga taong nanonood at nakikinig sa atin. Na hindi dapat ikahiya ang trabahong marangal dahil lumalaban sila ng patas at hindi nang-aabuso ng kapwa. Sana, matutunan din nilang huwag maliitin ang mga taong nasa ibaba dahil minsan, sila pa ang aangat at ang mga nangmamaliit pa ang maiiwan sa baba. Pagkatapos niyang sambitin ang mga salitang yon, tila ba nabuhayan ngayon ang mga taong maliit lang ang trabaho at lumalaban ng patas para mabuhay at may pambuhay sa kanilang pamilya. Tandaan, hindi lahat ng nagsimula sa ibaba ay mananatili na lamang habang buhay sa pinagmulan nila. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging istorya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.